Alright, good day mga lods. Yan, so ngayon magkakabit na ako ng aking racing ECU, which is yung NK Polestar Next by EcoShop. Ito yun mga lods. Pero bago yun, syempre magda-download muna tayo ng application ng ECU na to. So kung first time mo rin na maggagamit ng ganitong klase ng ECU na mobile phone, magda-download ka muna ng app na kailangan ng ECU. Kagaya nitong NK na Polestar Next. Syempre kailangan mo ng apps muna. At nada-download naman to ng libre sa Play Store mga lods. Saka sa iPhone meron din. Ito, Polestar Next. Ganito yung itsura niya mga lods. Ayan siya. So yung sa akin, na-download ko na yan. Ito mismo, Polestar Next ECU Shop. May update pala siya. So i-update natin. Yan. So habang nag-update siya, buksan muna natin tong ECU Shop natin. Yan. Yung ano pala dito mga lods na yung grasa, para daw di kalawangin yung fins nito. Pero nung nakita ko siya masyadong makapal yung grasa, kaya binawasan ko, pinunasan ko kasi baka mamaya mag-cause yun na short circuit. Baka mamaya magkadikit-dikit yung fins, magkakatabi na yan dahil nga puno ng grasa. Binawasan ko lang, yung pinunasan ko siya konti-unti. Pero iningatan ko yan para hindi mabalik ko yung fins. Baka kasi mag-cause yun ng short circuit. Ayan, so ano na yung natin, yung app. Subukan nating open, turn on daw yung location. Ayan, so nakuha na natin yung mobile application ng Polestar Next. So, kailangan na lang natin tong i-activate dun sa motor natin. Ayan, so wag na nating patagalin. Magkabit na tayo ng bagong ECU na Polestar Next NK by EcoShop. Yan ang video natin for today. So, let's go. Kabit na natin mga lods. Alright, so gagamitin natin syempre yung ating power pipe. Ipapartner natin dun sa ating ECU yung bago. So, tatanggalin muna natin yung stock ECU mga lods. Pinipress lang yan. Yan o. Stock na stock pa yan. Walang remap yan. Walang butas. Ito nga pala yung mga lods yung yung lagayan ng ECU ko. Yung plastic niyan, tinabas ko yan dahil nga sa pitch bike na ECU na hindi naman nagtagal pala sa akin. Diba? Tinabas ko yung plastic dyan na bahay na ito. Pero hindi nagtagal. Ilang araw lang. Dispatch ako na to. Pinalitan ko na lang. Ito yung difference mga lods na yung stock ECU tsaka racing ECU. Sobrang laki ng difference, diba? Ayan na, napakaliit ng racing ECU. Stock ECU malaki, mahaba siya. Ayan, mag-click na. Okay na yan. Lawlaw tuloy yung ECU ko sa lagayan dahil tinabas ko na. Pero okay lang naman. Okay, tabi muna natin ito. Ayan, so next step natin, open natin yung yung ating tuning application, yung ECU Next. Ayan, dapat naka-open din yung kanyang Bluetooth. So try na natin i-connect dun sa mismong ECU. Siyempre, bago natin yung ma-connect, kailangan iwan muna natin yung ignition. Natin. Ayan, tapos pipindutin natin yung EcoShop na logo, ulo. Mas lalabas yan, device manager. Pindutin lang natin yung plus. Tapos ayan na yung Polestar Next, lumabas na siya, na-detect na niya. Tapos connect natin. Tapos ayan na siya, nagkaroon na siya ng blue sa may ulo ng logo. Lalabas yung setup pag click ng Polestar. Titwist daw yung kanyang ignition ng 50%. Ayan na, hindi na nakita. Ayan, so connected na siya mga lods. Ayan na. So, yun yung pinakunang steps. So, once na naka-connect na tayo, ayun, kulay blue na yung kanyang parang signal. Yan, pinesto ko dito yung cellphone ko kasi magka-calibrate na tayo ng TPS at saka map. Punta tayo sa tune. Ay, piliin muna pala yung Eco Street kasi pwede mag-tune dyan sa Eco Street. At saka yung race mode. Yan, pwede i-tune yan. Samantalang yung stock mode. Ayan natin, ayan. Hindi na-tune yung stock mode. As in, stock lang talaga siya. Dito lang ang meron. Yan, settings lang. So, pag mag-tune ka, dapat nakaselect ka sa Eco Street mode o kaya race mode. So, yan ang pinili natin, yung Eco Street. Punta tayo sa calibration. Ayan, sa TPS muna tayo. Ang gagawin mo lang, click mo lang yung settings. Ayan, get minimum. Pindutin mo yung get minimum. Ayan na yun, yung 0.73 volt. Tapos, get max mo naman. I-twist mo lang yung throttle ng 100%. Ayan o, naging 3.92. Balik mo na yung throttle. Tapos, pindutin mo yung get max. Tapos, press mo yung save. Ayan, okay na tayo doon sa TPS. Ngayon, dito naman tayo sa map mga lods. Dito sa map, kailangan umaandar yung engine. So, paandarin natin yung engine. Ayan. Pindutin mo lang yung settings. Okay. Ayan yung RPM. Get minimum. Pindutin lang yung get. Tapos yung max, rev lang. Ayan,
Tapos save. Ayan na. Ayan, okay na tayo dun sa max. Ito yung max niya, 3.18. So dito naman tayo sa max rev. Meron siyang 13,500. Ang ano niya to tingin ko pinaka max RPM 13,500. Dito pwede mong galawin yan. Ang lalagay ko 800. Tapos dito naman tayo sa load. Ang lalagay ko ganyan na yan, 90% ng TPS tapos 10% ng map. Yan, pwede mong gawing 100% to. Type mo lang 100. Okay mo. Mapupunta lahat dito 100% TPS. Pero as per dun sa mga tuner, mas maganda kung may 10% sa maps. Ayan, 10%. Mas maganda yung minor. Mas maganda yung throttle response. Tapos dito sa RPM naman, mag-set ako ng 1.5 dito. 1.5. Okay. Tapos dito, gagawin ko siyang 12,500. Eco straight to mga lods 12,500 yung pinaka RPM limit ko. Okay. Tapos interpolate. Highlight mo lang yung buong column tapos interpolate. Ayan. Okay na siya. Tapos press send. Ayan na. Okay na yung calibration natin. Ayan. Okay na siya. Pwede ka nang mag-adjust sa injection. Hindi ka mag-tuning dyan. Ayan. Pwede ka mag-adjust. Ayan. Medyo rich pa nga yung ano ko. Yung idle. Sobra sa gas. Pero saka ko na yan gagalawin. Depende na sa inyo. Ayan o. Sa ano naman to, ignition timing. Ayan, may idle rumble. Saka ko na itatopic yung mga yan. Merong compensate dito. Ayan. Pwede ka na mag-tune. TPS enrichment, fuel start. Ayan. Tapos anti-lag, flood shift, digital in. Ito yung fan control. Ayan, basta marami pang ano. Ayan, so yun na naman yung ginawa natin ngayon. Inactivate lang muna natin. Patay muna natin. Ayan, so okay na siya. Yun lang naman yung ginawa natin. Inactivate lang natin yung ECU dito sa ating unit. Tapos kinalibrate natin. Subukan natin connect ulit. Ayan o, connected na siya ulit. Malalaman mong connected na pag may blue doon. Tapos yung TPS mo from 0 to 100%. Ano? Nakikita nyo naman. Ayan. Pwede na rin kayo maglagay ng admin password. Saka ako nalalagyan. Pwede nyo na rin i-activate yung anti-theft. Register nyo lang. Saka ako nagagawin. Explore ko muna tong lahat. Importante na activate ko na siya ngayon. At magagamit ko na. Yan. So, next video iti-testing natin sa kalsada syempre. Titignan natin, pakikiramdaman natin kung magbabago pa ba tayo or magtotono pa ba tayo. Kasi kadalasan sa ganito, pag stock engine, walang ganong pinalitan. Walang pinalitan sa makina. Maganda na yung AFR niya. Kadalasan na sa ganito. Pero depende pa rin. Lalabas na AFR reading. Dito din pala mga lods, huwag niyo kakalimutan sa fuel start. Yan, dapat may value yan. Kasi pag nag hard start sa umaga yan, kaya kailangan yung lagyan ng value. Kagaya niya no, 3.5, 2.0 para sa hard starting yan. Ito yung magpapagaan ng starting niya sa umaga. Pag naka 0.0 lahat yan, maaaring mag hard start sa umaga. Kaya may value dapat yan. Pwede mong gawing 3.5, 2.5 tsaka 1.5 dito. Sa 0 na dyan. Ito kasi yung stock settings niya. Hindi ko pa binabago. Saka ako nababaguhin. Pwede naman baguhin yan. Add ka lang. O kaya number 2.5. Okay mo lang. Ayan. Tapos dito, pwede mo lagyan ng 1.5. Tapos huwag mo kakalimutan i-press yung send button. Ayan na.
Pag mag-starting ka na sa umaga, makakatulong na yan. Nasa ECU na yan. Ginalaw ko lang muna ito, fuel start, at saka yung calibration. 13.5 yung max limit, max rev niya. Tapos, ang sinet ko lang ay 12,500 Eco Street mode. Kasi ito yung gagawin kong pang daily, yung Eco Street. Yan, tignan naman natin yung race mode. Ayan, hindi pa yan nakaset. Itong race mode, ganun gagawin ko. Pag race mode na, gagawin ko siyang 13,000 lang. Ayan, 13,000. Dito naman, 1.5 pa rin. 1.5 kasi yung pinaka minimum ni Suzuki, 1.5. Tapos i-ano mo lang, highlight mo lang yung buong column, tapos press mo lang ng interpolate. Ito yun, interpolate. Ayan, so naging okay na. Press send mo lang. Ito, dadagdagan ko na rin. Nalagay ko na 800 pala yan. Ayan, so okay na sa akin yan. Press ko na send. Ibabalik ko na sa Eco Street mode pala. Ayan mga lods, yun lang naman sa video na to, no? For activation lang tayo. Yan, try natin ulit. Diba? One click. Ito na yung 1.5 nya RPM. KFR nya. Meron pa tong GPS. Pagkapatay mo ng susi, matay na rin siya. Alright, so yan lang for today's video mga lods. Okay, so hanggang dito na lang mga lods, no? Ganun lang kasimple mag-activate ng ECU na to. Napaka user friendly niya. Susunod, pag-aaralan ko yung mobile tuning nito. So ngayon kasi nakikita ko maganda yung kanyang reading. Wala akong lane na nakikita. So right, safe sa lahat mga lods. Hanggang dito na lang. God bless mga lods. Peace.